Ang ika-11 estasyon, ang mahal na Birheng Maria at ang minamahal na alagad. Isama po natin sa ating panalangin ang mga sumusunod. Para po sa buong angkan nila kapatid Morris Rizardo at pamilya, at kapatid Raquel de Jesus at pamilya, na tinatapatan ng ika-11 estasyon na nakikibahagi ngayon sa ating panalangin. Gayun din po naman kay Lola Chulita Rizardo at ang kanilang buong pamilya. Para sa lahat ng mga bansa, upang buksan nila ang kanilang lupain para sa mga pamilya, katutubo at mga taong itinaboy mula sa kanilang tirahan, sanhi ng kaguluhan, terorismo at digmaan. Ipanalangin din natin na maitaguyod ng mga nasa larangan ng politika at ekonomiya ang tungkuling magbigay ng pagkakataon sa mga tao na magkaroon ng isang disenteng pabahay. Para sa mas mabuting pagtutulungan ng buong lipunan, pamahalaan at simbahan sa pagtataguyod ng mga programang pabahay o silungan sa mga walang matirhan, at para din sa lahat ng nag-aabot ng kanilang tulong upang maibsan ang hirap ng mga apektadong lugar tuwing mananalasa ang kalamidad at trahedya. Panginoong Jesucristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. kahit nagdurusa ang Panginoong Jesus sa paghahagupit, sa koronang tinik, at sa mabigat na krus na kanyang pasan, hindi ito naging hadlang kay Maria upang siya ay damayan. Sa gitna ng panganib at takot na bumabalot sa mga lansangan ng Jerusalem, pinili ng mahal na Birheng Maria ang manatili. Hindi siya lumayo, hindi siya nagtago, at hindi siya umatras. Ang kanyang pananatili ay bunga ng katapatan sa Diyos, sa kanyang pagiging ina at sa misyong kanyang tinanggap mula pa noong siya ay nagsabi na mangyayari nawa. Ang katapatan ni Maria ay hindi lamang bunga ng pagmamahal ng isang ina sa anak. Ito ay isang malalim na pananampalataya, paniniwala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako kahit sa gitna ng kadiliman. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan ng lahat, nanalig si Maria na ang pagdurusa ni Jesus ay may layunin. Kaya't sa halip na maghimagsik, pinili niyang makibahagi sa krus sa pamamagitan ng pakikiramay at pananatili. Tunghayan po natin ang ika-11 estasyon. Guro! Panginoon! Ginang, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Opo, Panginoon. Pinapangako ko. Alagaan ko siya. Parang isang tunay kong ina. Sapagkat higit pa sa isang alagad. Higit pa sa isang alagad.
Tinuturing mo rin ako na parang isang tunay na kapatid. Kung sa bagay, Panginoon, hindi lang naman dahil lahat kami, pinahal-mahal mo na todo. Pinagkatiwalaan mo kami. Ngunit walang kwenta sa mata na marami. Tutusin ka. Ikaw ang unang sumampalataya sa amin bago kami ang sumampalataya sa iyo. Nataya ka sa aming kakayahan na kahit ang marami sa amin ay mga mawigit na lamang. Naniwala ka sa naglayit naming kabutihan na kahit ang iba sa amin ay tinuturing na kong mga salanan. Panginoon, nahihiya ako. Nahihiya ako sa'yo ngayon. Sapagkat ako lang ang naiwan sa iyong paanan. Kung kailan masigit ka namin kailangan, siya ka naman namin niliwan. Panginoon, maraming salamat. Dahil hanggang ngayon, iniintindi mo pa rin kami. Ipinagbibilin mo pa rin kami. Salamat. Dahil hanggang sa huli, pinupunan mo pa rin ang aming mga kakulangan. At ipagtatawad mo, Panginoon, ang aming mga nagawang kasalanan. Hindi ko lang aalagaan ang iyong ina. Labi ko rin po mga kapatid kong disipulo upang ipaabot sa kanila ang pagpapatawad. At upang may pagpatuloy, Panginoon, ang mga nasimulan mo. Dahil alam ko, Panginoon, naniniwala ako sa puso mo na hindi pa ito maulit. Muli ka magbabalik upang palakasin ang aming mga loob. At hihintay namin ang panahon ng iyong pagbabalik. Siya sa ako pa pa. Sa iyo nakatayo kami na. Anak! Patawarin mo ako! Dahil nanonokot ako! Umiiyak ako! Sa simula pa lang alam ko na dapat tanggap ko ang kalooban ng Diyos!
yung sinasabi ni Simeon noon. Napalaro na talagas daw sa puso ko. Ito ba na yung sinasabi? Ano ba na Diyos para sa'yo? Patawad anak. Hindi ko masyadong naihanda ang sarili ko. Pero kahit ngayon din naiisip ko na kahit namatgal ko ng iiyak pa rin ako. Malulungkot pa rin ako. Dahil mahirap talaga para sa isang ina ang naghihirap ang anak niya. Hindi kita may pagtanggal. Hindi kita mapagalitan. At alam ko, hindi ko rin ayayon sa iyong magustuhan. Kaya naman, kahit na napapahirap, tinatanggap ko rin ito. Kasi alam ko na higit pa sa pagiging anak ko. Ikaw ang Panginoon ko na dapat kong sundin. Maraming salamat, anak ko. Panginoon ko. Dahil hanggang sa uli, natatag mo ang pananampalataya ko. Alam mo na mahal kita, anak. At alam ko rin na mas mahal mo ako. Panginoon ko. Salamat din po sa magbibigay sa akin ng panibago po. Napaisip ako sa Isabela. Kasi akala ko dati Pagkatan naman kasama sa... ay wala na akong pag-asa na pati ang Diyos ay nagtitiis sa akin. Nagtitire sa aking katawan. Pero dahil sa'yo, Panginoon, napatunayan ko na walang demonyong mas makapangyarihan pa sa pusila na puso mo. At naramdaman ko na kahit gaano pa nakalaki ang pagkakasala ko, ay walang masigigit pa sa pagmamahal ng Diyos para sa akin. Hindi ko po alam, Panginoon. Hindi ko po alam kung paano ko masusulian ang lahat ng ginawa mong kabutihan. Ang ginawa mong pag-ahon sa akin sa putikan. Kaya ipinapangako ko na kahit na anong mangyari ay hindi na ako babalik sa aking nakaraan. Hindi ko sasayangin ang panibagong buhay at pag-asa na iyong ibinigay. Panginoon!
Mayroon pala! Pero kahit gaano kahirap tanggapin, ay kalooban mo ba rin ang aming susundin? Ang patuloy na maniniwala sa sinabi ni Juan. Nahihintayin namin ang muli mong pagdating. Maglaan po tayo ng ilang minutong kata.